Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday ulit, September 26, 2025 at nag-drop tayo, nag-below pa ng 6,000 level. So, tama si Ma'am April Tan, no? Mga 5,800 yung pinaka-support ng markets natin. So, laglag na naman tayo. Bumawi siya ng konti. Nag-close tayo ng 6,027.12 pero tinamaan yung mga property stocks natin. So, nag-drop yata sila ng more than 1.5%. Related din ba yan sa mga sa mga construction properties, di ba? So baka may mga tinatamaan diyan kaya medyo umaalis yung mga investor natin ulit. Ayan. So another 551.35 million net foreign sale ulit po sa market natin. So malit lang yung niya, nag-grip 0.23%, pero tinamaan nga yung mga property stocks po natin. Ayan, si plus lang yung humihila dito sa mga blue chips po natin. Okay? So sa international market, yung ating US parang sideways lang. Pero kagabi, yung closing po nila is mapula. So mapula din sa Padang US, Europe stocks bumabawi na. And then mix yung galawan sa Asian markets. Tapos pagdating sa crypto, berde na yung nakikita ko na chart, pero drop pa rin sila kasi yung percentage niya medyo negative pa rin yung mga lumalabas doon na galawan. Okay, so pwedeng opportunity, di ba? Kasi nagbabounce naman palagi si crypto natin. Okay, so dito naman tayo ulit. Balik tayo dito sa market. So mainit pa rin yung usapan sa mga ghost projects, di ba? Sa mga anomaly na ginawa ng ating mga district engineer. So yun pa rin po yung pinaka-sentiment ng markets natin. So wala masyadong good news na na-post doon sa Twitter natin. Kukunti lang yung mga nakita natin na balita. So nauna sa listahan natin ngayon, good sign si si AC natin, nag-breakout yung yung candle natin. Hopefully may follow up by next week. So nag-up siya ng 6.58%. Pero malaki yung volume Negative 7.8 million net foreign sell. Okay? Tapos si OGP, kaya pala siya bumagsak kahapon. So yung chairman nila, o director ba yun, o may-ari, so nag-step down kasi, di ba? So may bagong pumalit na sa kanya. So nag-bounce ulit siya. Nag-up na 5.45% and meron siyang 4.04 million net foreign buy. Si Plus, so pakunti-kunti lang pero umakyat 2.22% and meron siyang 15.4 million net foreign buy. Tingin ko hindi pa rin na-absorb yung yung mga balita niya, di ba? Brazil, nag-start na, South Africa, yung plan niya, tapos yung casino. Ano na nangyari doon? Ayan. So, ayan, si Bloom. Sumabay ulit dito sa mga usapan kay Plus natin. Ito naman si Bloom, nag-up ng 4.8%. Mas malakas yung galawan ni Bloom So meron siyang, tapos net foreign buy ulit siya. 20.49 million net foreign buy. CNPF, nag-drop to ng 8% kahapon, di ba? So naghanap tayo ng reason bakit siya bumagsak. Nag-bounce naman ngayon. 4.49%. And meron siyang 10.29 million na net foreign buy. And then si Cole, isa sa mga winners, pero red yung candle. Nag-up siya ng 3.57%. Meron siyang 184K net foreign buy. Okay? So, yun po yung mga balita natin. Disclaimer ulit sa mga viewers ng channel natin, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. So, as usual, due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto nyo bilhin. At then follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. So weekends na naman, review ulit tayo nito. Subscribe ka lang or kung sumodyan ka dito sa trading community po natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat. Check na lang po yung mga uploaded videos natin. Sagad na sagad sa 1K lang. Yung views natin, company reviews, October parating si Manilad, pero ang bigat. So, isa sa pinakamabigat na papasok for the year. Profit or loss sa stock market, mga sample trades. Aral na lang ulit tayo kasi hindi maganda yung market talaga. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings, PSE, stock market studies po sa market. Okay? Sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ka to, so subscribe ka lang. So meron tayong upload. Natuloy na rin yung upload natin. So meron tayong, hindi na-upload dito So, refresh natin para makita natin yung, meron akong in-upload na isang video po ulit. So double check mo na lang. Okay, antayin natin ng konti para makita mo yung
pinaka-title niya. Ayan to. So si Mint naman, bagong tokens. Last time si CRAT D2C, ngayon naman si Mint. Ayan, si Profit Global yung gamit natin. So, isa pala sa napansin ko dito kay Profit Global, magti-trade sana ako sa kanya, wala siyang leverage. So, spot trading lang yung meron sa kanya. So, hindi kasama to dun sa yung 10 na ban ng SEC sa Pilipinas. Pero most likely siguro daw pag medyo napag-initan na rin siya, pero wala siyang leverage na ginagamit. Okay. So anyway, pang ano ko lang sa sa mga bagong tokens. Check na mali mo may matsambahan tayo diyan na magandang tokens balang araw. Tapos sa social media, follow mo lang po ako dito sa ating Facebook account na Flabby Trader or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Buti pick yung mga articles natin, and then sa Twitter, so basahin na lang natin yung mga balita kahit na medyo pangit talaga. So, properties yung tinamaan, sa closing to. Kasi yung closing, hindi naman masyado malakas yung pre-close pala, yung closing na properties. So anyway, very bad. Negative 1.55%. So bumawi ng konti si mining stocks, 0.71, and then nag-bounce din si finance natin, 0.66%. Pero bad pa rin yan, overall picture, kahit negative 0.25 lang kasi 500 million net foreign sell. So may tendency talaga na mag-drop rin tayo ng 6,000 level. So, hindi natin inaalis yung probability na yan. Foreign funds sold, Metrobank, ACN, Meralco, Manila Water, Emperador, FB, Jollibee, ABA, AC, Aboitiz, Ali, Rich Meg, Globetel, DFNN, Now Cebu, Robinsons Retail 7 at saka si Wilcon. Ito naman mga binili. AUB, BDO, BPI, China Bank, PSE, APSCP, CNPF, DNL, GSMI, NS, GGS, LTG, CLI, RLC, VREIT, Converge dito, ICT, Bloom Plus, Pure Gold, SSI, APX, Nickel, AT at saka si OGP. Ayan, matandaan ko lang pala, ah, kasi sweldo ngayon sa di ba? Sweldo ngayon, katapusan, yung palitan, bumabagsak. Rather, yung value ng peso bumabagsak kasi nasa 58 pesos niya yata, di ba, per US dollar. Ayan. So, malaki yung palitan kapag OFW yung kamag-anak mo. Tumataas na ngayon. Ayan. So, kasi nadidibal yung pera natin. Dahil doon sa mga corruption, syempre, negative news. Kung tandaan nyo, dito sa Malaysia, yung 1 MDB na tinatawag nila, grabe naman yung nangyari sa sahod namin dito. So, nag-drop yung kasi ang pinakamataas dito dati, nung bago ako dito sa Malaysia, 14 peso per ringgit. Ringgit kasi yung currency. Tapos, nung nagkaroon sila ng scam yun, so sa Prime Minister mismo, yung scam, so nag-drop yung currency nila from 14 pesos, naging 10 pesos. So halos 40% yung drinap ng sahod namin last time dito. Ayan. So yun yung impact kapag corruption yung siyempre hindi yung investor confidence mawawala. Ayan. Pero ngayon pabalik yung 14 pesos nila. Nasa 13 pesos ngayon dito per ringgit nila. So bumabalik siya, tumataas kasi yung peso naman bumabagsak. Okay, so ito yung closing natin kanina. So medyo balance yung galawan ng mga blue chips. Pero maraming tinamaan nga sa properties, no. GGS minus 3.27, Globe minus 2.8, Emperador minus 2.32%, Ali minus 2.31, PEL minus 1.86, SMPH minus 1.74%. So ASEN is up 6.58, CNPF 4.49% plus 2.22%, Aboitiz 2.15, JT Cap 1.36, Monde 1.34%. Okay? So anyway, parang balance naman yung galawan ng market, pero bad pa rin kasi net foreign sell. Okay? 6,027, pinasang awa, pero nag-5.9 kanina, market close. A-REIT, the country's first real estate investment trust, has received approval for another. So, ang dami nag-aano sa mga REITs, no? Nag-property for share swap. Ayan. Okay. So, kanina, ito yung mga gainers yata na. Pero si, Ali, laglag, di ba? Okay. Mermac, ano ba to? Okay. Para kay ano yan, sa kanya, hindi ko maintindihan. Tapos ng alas 2,
Mas marami pa palang bumagsak nung ano, last dos. Bumawi pa pala. Okay, bago pala mag-2, marami na laglag dito. Pero, oo nga, property yung ano, pinakatinamaan. Okay. So, nag-balance out siya nung ano, pre-close. South Africa, next stop for DigiPlus Global Expansion. Normally, yung mga news na yan, ang laki ng impact, di ba? Pero hindi natin maramdaman. Jollibee has earned a spot on Times Magazine's World Best Companies. LTG, Santa Rosa honors Eaton Properties. Okay. Share buyback, SM Fruit, Costco, Meg, Ali, at saka si OPM. Naigi na lang kasi dapat yung pinapaano sa mga construction, dapat yung mga listed companies, no, para ma-audit yung ano, may traceability yung mga pera. Ayan. Wala, naisip ko lang. So, SM Fruit, Costco, Meg, Ali, at saka si OPM. Share buyback. Alas 12, mas marami yung drop. Okay, nag-balance out pala nung ano, pre-close sa market. Okay. Tapos si Converge reported that its prepaid internet service has reached around 500,000 active users. Share buyback na lang si Ali plus South Africa AC. Parating daw si Macro, babalik. Umalis pala si Macro. Ayan. Ang alam ko Macro dun sa ano eh, sa may alabang sa sukat. Ayan. PSE, alas 10. Si Plus yung nangunguna kanina. JT Cap Emperador yung ano, nangunguna sa drop kanina. Okay. Villar led retail companies all day and all home appointed new top executives. Philippine peso decline. Ayan. So ito yung sasabi ko. 58 peso. Ewan ko lang ngayon. Pero yun, pagising ka namin, mataas yung palitan ng currency dito sa Malaysia. Mega World moves to jack up shares with 2 billion buyback din siya. So share buyback pa rin, SM at saka si Fruit. Okay? So OGP chairman suddenly resign. Ano kayo meron sa chairman ng OGP? Tapos pinalitan siya kaya nag-bounce din yung ano, pinaka-price action po natin. Okay? FNI update CA resolution on release. Na-release na siya, no? Mr. Joseph C. Okay, ano ba yun? Bloopers lang ba yung arrest na yun? Home. Installs yung president. Okay, foreign funds bot. Ito yung kahapon. Mga kahapon to na ano, foreign funds bot. Macro Asia. Okay, declares cash dividend. Baka ito yung catalyst natin sa kanya. Okay? So, nag-apply na si Plus sa South Africa. Paano yan? Hindi pinansin. Next week na lang ulit si, ano, si Plus po natin. Okay. So, yun po yung mga balita. And balik tayo dito. So, patalasas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. So, double check na lang po yung ating Patreon channel po ulit. Okay? So, kung may questions kayo, ayan, message mo na lang po. Okay, so balik tayo dito sa PSE. So, clear downtrend na kasi lower high si ano si index natin. Okay. So, lalagay ko na rin. So, gaya natin si Ma'am April 5.8. 5.8 yung pinaka-support sabi niya eh. So, dito yung pinoproject niya. Naku, wag naman sana. Pero yung sabi niya, sige, sundan natin si Ma'am April Tan. Masyado maaga naman yata. Kasi wala kasi silang nakikita na ano eh, net foreign buy sa market. Okay. So, yun na lang. Sige, gayaan natin yung bias ng ano, all analyst natin. Kasi pag ako, fill the gap, no? Kailan kasi walang foreigner. Sige, adjust na lang natin pag ano, may net foreign buy si PSE. Pero ngayon, ayan, watch out na lang sa mga mahilig mag-trades. May time din para huminto kasi one direction lang naman yung ano eh, yung PSE market natin. Hindi ka pwede mag-short. So, 6,027, negative 0.25 and 551.35 million net foreign sell. Okay? So, sa winners, konti-konti lang yung winners natin. So, yung may volume sasabi ko, ASEN, so ito, breakout, 6.58 OGP, nag-bounce 5.45. Bloomberry, so, pabalik na, MA100. Ay diretso si Bloom. CNPF, nakabawi, 4.49, Costco, nagbi-breakout si Costco, parang bato kaya, no? Macro. Ayan. Tapos si Now, 3.61, Cool, 3.57. Tingnan natin sa Fibonacci. Saka si ATI. Oh, breakout din, no? Buti pa siya. Ganda rin ni ATI, oh. 2.98% Asian Terminals. Apollo, nandito yung ano, volume mo. Mukhang pipitik na naman si Apollo next week.
And then C plus 2.22. LC nag-ano din pala. Nag-bounce sa MA20. Okay? So yun po yung mga winners. Punta tayo dito sa mga losers. So yung may volume lang si PSE. Pero ano lang naman yan, si PSE, ano natin. Hindi si PSEI. Ito si GS muna. Minus 3.27. Nickel pala. Minus 3.64. Mukhang pagod na si, si Nickel. Tapos si Globe, minus 2.8. East-West, minus 2.02. Kala ko matutuloy yung breakout niyan. East-West, Macro Asia, ayan, pullback. Nasa yung dividends? Wala pa. Negative 1.77%. Okay, S&PH, minus 1.74. Balik tayo dito and pag-usapan natin yung global markets. So mukhang babawi naman siguro mamaya yung US market natin. So S&P futures 0%. The futures 0.11 mix. Nasdaq futures negative 0.14. Pero kapon laglag. Then European stocks ayan, bumabawi na sila sa Europe. Tapos Asia, mas marami yata yung red. Mas maraming red sa Asian markets. Dito naman sa bandang crypto, 109K pa rin si Bitcoin, steady. Pero ito yung mga drop nila. One day drop. Ayan. So mapula pa rin Ethereum, 3.8K. XRP, 3% drop. 2.7. BNB, 942. Sol, 193. Drop ng 4% Sol. And then si Dodge, balik ulit sa 0.22. Bakit mapula, no? Pero yung chart niya, green. Ibig sabihin, nag-drop pa siya ng mas malaki kanina, di ba? Okay. So, naghanap pa ng bottom ulit yung cryptos natin. Okay, so balik tayo dito sa trending stocks, quick review. Kailan kaya babalik yung sigla ng market ulit natin? Okay. So, unahin po natin si ASN. Para mga temporary bounce lang to nakikita natin. Okay, so nag-close si ASN po, at least may isang good news. 6.58% sa 2.43. So sinagad dito sa MA100. So yan yung pinaka-resistance niya. Maganda makita mag-breakout siya diyan, no. Tagal na rin So October pa last year na nag-breakdown sa MA100 si ASN natin. So talagang ingat tayo pag bumababa ng MA100 yung stocks natin. Okay, so hopefully breakout naman na siya. Matagal na siya sa ilalim. So bigla siyang halos yung RSI niya halos mag-overbought na. Tapos okay din yung galaw na MACD formation. Okay, so yun nga lang medyo mababa yung niya, net foreign buy or rather sell, negative 7.84 million. Okay? So, ayun, may good sign. May breakout siya. Sabay pinaka-breakout. Okay. So, ito na lang support level natin. Okay? So, parang nahirapan siyang i-break, no? Kasi maraming dito June naman. June until September. Ayan. So, 4 months, halos 4 months na nasa nagda-drop or nagsa-sideways lang si ASEAN natin. Catalyst, wala tayong nakita na catalyst para dito kay ASEAN. Ayan. Maganda lang yung volume niya, pasok niya. 105 million yung traded value niya. Okay? Next, OGP. So yun lang pala, kailangan palitan si chairman. Okay, so babalik ko dito. Akala ko evening star na. Akala ko tapos na yung rally niya. Inisip ko baka mag-retest dito sa MA20 na. Ayan. So good sign. Ibig sabihin, intact pa rin yung trend ni OGP natin kasi nag-bounce yung price action. Kailan yung volume niya? Ang baba. No? Ito marami lumabas dito. Okay. So anyway, nakasurvive naman siya. So good sign. Hopefully mabuhay ulit tong si OGP natin. So nag-close 24.2, 5.45% and 4.44 million net foreign buy. Okay? So bullish lahat pa rin ng indicator ni OGP. Okay yung RSI, bullish, and then uptrend din yung MACD formation na rin. So magre-retest to most likely sa 25.4. Okay? Next, ang alaga natin, C+. Wala masyadong silbi yung mga good news niya. Mga big news dapat yun pero anyway. So, tingnan na lang natin kung magkaroon siya ng breakout by next week kasi nag-glide lang siya
sa MA20. So dito pa rin tayo 32 yung pinaka top resistance natin, and then dito sa 18 pesos na mga 18 pesos siguro yung pinaka support level niya. Okay? So dahan-dahan ano to, RSI 54 na. Dahan-dahan nagre-recover niya rin yung ano, yung RSI above 50, and then yung MACD formation natin is pataas din siya. Okay? So, antay-antay na lang. Mga diamond holders, 25.35 ang close, 2.22% up in, o at least may net foreign buy, 15.46 million net foreign buy. Okay? Next, CNPF, buti din lang nag-bounce. Laki din ang drop nito kahapon na. Ayan, so tignan natin pa ano bang trend nito. Meron siyang support dito, no? Oops, mali yung chart natin. Baba ng support niya kasi. Tapos, descending triangle yung ano, pinaka-formation niya. Ayun, inuunti-unti na ano, bumababa. Anyway, tingnan natin next week. Baka naman bumalik na rin yan by next week. Lumalampas sa MA100, no? Pero hindi siya makarangkada. Paglampas niya sa ano, MA100. Ayan. So, yan na lang po yung pinaka-bigger picture niya. At nag-up na 4.49, wala din catalyst. 37.2 yung ating closing, 10.3 million net foreign buy. Ayan. May bumamba ng konti para kay CNPF natin. And then, si Bloom. Laging kasabay ni Bloom ngayon si ano, C plus pag-akyat. Okay, nandun na siya sa resistance. Hopefully, ma-break by next week. MA 100, 4 point, ano yan, 4.2. Ganda na recovery niya, diretso Yan, babalik kaya dito sa ano, sa East. Itong si Bloomberry natin. Catalyst na lang, kulang, breakout na to. Yan, ibalik na niya yung ano, mega panalo niya, hindi na masyado. Nakakalimutan na kasi nandoon sila sa mga ano DPWH issue natin. Okay, so malapit na mag-overbought si Bloomberry. Gaano kalaki na yung na-recover niya kung dito sa breakout tayo nakabili? Laki na rin, 27% yung recovery niya. Okay po, so lahat ng indicators, RSI bullish, yung ating MACD bullish din siya. 4.1 closing, 4.86% up, and may volume naman, 20.49 million net foreign buy. And then lastly, si Cole kasi trending din to. Ayan, so gumagalaw naman siya pero ba't ganun? Parang bearish yung mga kandila niya. Pero market siya, nagre-retest ulit dito sa ano. So, baka next week mag-breakout pa. 0.033 kasi paakyat Ayan parabolic na paakyat yung ano, yung price action natin. 93%. Mantakay mo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 weeks lang na trading. 93% siya. Talo pa crypto nito si Cole. Ayan, ingat na lang. Okay, so RSI 50, bullish, overbought. Tapos yung MACD is laki. Parabolic din yung price action niya. Okay? Basta watch out na lang. Pag nag-break yan dito, yan, alam mo na, takbuhan na. 0.029 yung close, 3.57% up, and 184K net foreign buy. Okay? So, bad yung sentiment na market for the week. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na red candles yung market natin. So, most likely yung talaga yung kasi tapos na dapat yung yung ghost month. Pero iniinda pa rin ng market yung corruption dun sa DPWH. Okay? So, no choice. Wait na lang tayo ulit. Mag-recover and bago time close, enjoy the weekends na lang. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabo Trader na YouTube channel. Salamat po. Enjoy ko sa group. Crypto ko to. So, check na lang po yung bagong upload ng video. Tapos, Facebook account. Ayan. Facebook page. Bulegi Pig. Twitter and Patreon sa mga gusto na guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo by next week ulit. Happy weekends po.